tumatakbo sa aking isipan kundi siya lang. Madaling araw na pero nakatunganga pa din ako. Sobrang bigat tuloy ng katawan ko nang bumangon ako kinaumagahan. Samuel. Tumawag lang siya. Hindi na siya nakapunta ng bahay dahil may maaga silang meeting. I just want to check if you still want me. Baliw. Tumawa siya. Nag-restroom lang ako para matawagan ka. I miss you. See you tonight. Sige, ingat ka dyan. Hindi naman gaano importante ang mga lakad ko ngayong umaga kaya hindi na muna ako lumabas. Medyo nahihilo pa ako dahil sa pagkapuyat. Mamaya na lang. At saka gusto kong gumawa ng healthy lunch para kay Samuel ngayon. Ipapadala ko na lang sa driver. Nahihiya ako magpunta sa opisina niya dahil baka makita pa ako ng mga kamag-anak niya na nandoon noon sa conference room na pinasukan naming dalawa. Ano nangyari? Ba't parang pinanindigan mo ng pagiging fiancé? Nakangising tanong ni ate. Wala ate. Gusto ko lang gawin to. Naupo si ate sa tapat ko at pinanood ako sa aking ginagawa. And then, she gave me some relationship advices. At kung paano mo malalaman kung ready ka na ba mag-settle down o magpakasal. Kung siya na ang gusto mong makasama habang buhay. Kahit hindi na ako nakakapag-open sa kanya, nakakainit lang ng puso na parang alam na alam niya kung ano nangyayari sa akin, lalo na ang mga bagay na bumabagabag sa akin. Thank you ate. Basta nandito lang sa ate para sa'yo. Matapos kong ayusin ang lunch ni Samuel ay inutusan ko ang driver na dalhin ito at iabot sa kanyang secretary. After 20 minutes, tumatawag na si Samuel. Hey wifey. Napahagikik ako. Thanks for the lunch. Ubusin mo yan ha? Oo naman. Mukhang naghahanda ka na para maging misis ko ah. Napatawa lang ako. Hindi ko pa napag-isipan ang bagay na iyon. Siguro kailangan ko muna ng madami-daming dasal upang humingi ng signs kay God. Kumain ka na? What are you doing? Katatapos ko lang maligo. Pagkatapos ko maglagay ng moisturizer, nag-lotion naman ako ng katawan. You're naked? Landi talaga. Yes, nagpapahid ako ng lotion sa aking hita. Natahimik siya. If I know, nagsisimula naman siya mag-init. Humalakak ako ng malakas. Sige na, kumain ka na dyan at may lakad pa ako. See you tonight. 6:00 na makauwi ako ng bahay. Nagpahinga ako saglit saka naligo para fresh ako at mabango pagdating ni Samuel. Kaso, pubatak ng 7:00 wala pa din siya. Wala din siyang text. 7:30 na nang tumawag siya. May meeting pa daw siya at baka 10:00 na daw ito matapos. Okay. Sabi ko pero ang totoo nainis ako. Hindi ko din maunawaan ang aking sarili. Wala tuloy akong gana na kumain. Hindi pupunta si Samuel? May meeting daw, Nay. Ba't ka malungkot? Wala po. Ang moody mo yata ngayon. Huwag mo sabihin na buntis ka, Kayla. Hindi po, Nay. Hindi pa po ako ready na magbuntis. Nagkatinginan sina nanay at ate. Sure ka ba na ayaw mo pang magpakasal? Parang isang araw lang na hindi mo siya makasama ay nagkakaganyan ka na. Hindi ako sumagot. May gusto ako sabihin kaso baka batuhin ako ni nanay ng tenedor. Tumawag ako sa aking biyanan pagsapit ng 10:00 ng gabi nang ma-receive ko ang kanyang text. Hindi pa daw siya inaantok dahil wala pa si Samuel. Nakakatuwa na nakakausap ko ang mommy ni Samuel pero nasira lang ang mood ko nang marinig ko ang boses ni Freda. Bakit nandoon pa din siya? Akala ko ba'y pagsasabihin ni Samuel ang kanyang mommy na paalisin na ang babae doon? Nakakainis naman. So sobrang gigil ko. I blocked Samuel's number at lahat ng mga accounts niya. Kaso hindi siya gumawa upang kontakin ako. Hindi pa yata niya chinecheck ang kanyang phone. Nakauwi na daw siya sabi ng kanyang mommy. Nandoon na daw ito sa kanyang kwarto. Matutulog na ba siya? Baka naliligo muna. Kasama ba niya si Freda doon? Pinasok ba siya ng babae doon? O kaya pinapasok ba niya ito doon? Ay, Kayla, ano nangyayari sa'yo? This is so not you. Makainom na nga muna ng beer sakaling makatulog ako. Mahilo-hilo na ako't lahat sa iniinom ko. Hindi pa din nagtatak si Samuel. Si Freda na lang pakasalan mo. Total, dyan na siya nakatira sa bahay niyo. Maaga ako umalis ng bahay para hindi ako maabutan ni Samuel kung sakali man na plano niya akong puntahan. Matagal na nang huli ako magdasal ng taimtim. Matagal na panahon na nang huli akong humiling at humingi ng tulong sa kanya. I just feel lost. Sa gitna ng success na narating ko ay pakaramdam ko, hindi pa din sapat. Pakaramdam ko ay may kulang. At nanaginip ako kagabi. I don't know what does it mean. Basta ang alam ko lang ay bago ako natulog,
Humingi ako sa kanya na isang signs para sa amin ni Samuel. Nakakatawa lang dahil parang kinain ko din na lahat ng sinabi ko noon. Pero ayoko magpadalos-dalos na naman. Alam kong gustong-gusto na ni Samuel na magpakasal pero gusto ko sana ng ilang taon pa. Pero kung gusto niya talaga, pwede naman kami mag-live-in muna. Siguro naman papayag sa nanay. Kay ate nga noon, payag naman siya sa setup ni na ate at Kuya Lexter noon. Kaya nga nabuo noon sa Angelo dahil sa madalas nilang pagbiglang liko. Pero pagdating sa akin, kulang na lang talian ako. Hindi ko pa din ina-unblock sa Samuel. Hindi ko yun gagawin hanggat hindi niya pinapaalis sa Freda sa kanilang bahay. Ayoko sa babaeng iyon. Wala akong tiwala sa kanya. Kaya nga naisip ko na tumira na sa bahay niya. Lord, pwede po ba mag-live-in muna kami bago magpakasal? Pagkatapos ng isang oras, lumabas na ako ng simbahan at nag-drive papuntang gym. Isang oras ako sa gym. Pagkatapos ay muli ako nag-drive. Ang bagal ng oras kaya nagpaikot-ikot lang ako. Habang nagdo-drive ay malalim ang iniisip ko. Hanggang sa makatanggap ako ng tawag mula sa isang unknown number. Baby, are you mad? Ay nag-aalala boss na Samuel mula sa kabilang linya. Ba't naman ako magagalit? Dahil nasa bahay pa din sa Freda? Napailing ako. Akala ko magmamaang-maangan pa din siya pero mabuti naman at alam niya. Oh, ano dapat gawin? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Where are you? I want to see you. Somewhere. Where? Pupuntahan kita. Pumasok ka lang sa work. Paano naman ako magtatrabaho kung alam ko na galit ka? Hindi nga ako galit. Nainis lang ako sa'yo. Huwag ka na magalit, please. Huwag ka na magsalos kay Freda. Mahal kita. Hindi ako nagsalita. Napagtanto ko lang na para akong tanga. But kailangan ko pa mag-inarte. Where are you? Pupunta ako sa bahay mo. Sabi ko. Iniliko ko ang sakyan at hindi ko na siya hinintay na sumagot pa. Sabay pa kaming dumating sa labas ng kanyang bahay. Nagmamadali siyang bumaba at siya na ang nagbukas ng pintuan ng aking sakyan. Tinulungan niya akong bumaba. Niyakap niya ako tinalikan. Sabik na sabik siya at ramdam ko ang pagpapanik ng kanyang kalooban. You scared me. Bulong niya habang niyakap pa din ako ng mahigpit. Sabay kaming pumasok sa loob ng kanyang bahay. Naupo kami sa kanyang puting couch. Akbay niya ako habang paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal. Samantalang tahimik lang naman ako. Nag-breakfast ka na? Umiling ako. Magpa-deliver tayo. Magpapagrocery pa lang ako mamayang hapon. Kasi gusto ko sanang every weekend, tumatambay tayo dito na dalawa. What do you think? Hindi ako sumagot. Nanatigan ko lang ang kanyang muka. Masyado na naman ba ako nagpapadalos-dalos? Kung hinayaan niya ba ako noon na magstay sa tabi niya? Hanggang ngayon ba kami pa din? Or did we get married? Bakit mo ako pinapadalhan ng mga bulaklak noon pagkatapos mo akong iwan sa ere? Nagsimula na noon ang treatment ko. Naisip ko na baka hindi maging successful ang treatment kaya gusto ko iparamdam sa iyo na nasa isip pa din kita sa pamamagitan ng mga bulaklak na iyon. Pero tinigil ko dahil tama si mommy. I was not helping you move on. Pinapaasa lang kita at pinahihirapan sa ginagawa ko kaya tumigil ako. Pero kahit hindi na ako noon nagpapadala ng bulaklak, lagi ka pa din nasa isip ko. Nakikibalita ako sa nangyayari sa iyo. Masaya ako nang manalo ka sa pageant na sinalihan mo sa university. Alam ko din kung sino ang una naging boyfriend mo at kung sino yung mga sumunod pa. Tumawa siya. How did you feel back then? Malungkot. Kasi alam kong malungkot ka kaya mo yun ginagawa. Kapal talaga ng mukha mo. Inungusan ko siya. Niyakap lang naman niya ako tinalikan ng aking pisngi. No, malungkot ako kasi alam kong unti-unti mo na akong kinakalimutan. Ilang minuto nang walang nagsalita sa amin. Naluluha na naman ako samantalang may munting ngiti naman sa mga labi niya habang nakatingin sa akin. I love you so much, Kylie. Pinunasan niya luhan tumulos sa aking pisngi. Magpakasal tayo next year. Nalaglag ang kanyang panga. Are you sure? Tumango ako. I'm sure. Really? Hindi ba ako nananaginip lang? Kinurot ko ang kanyang tagiliran kaya napangiwi siya. I love you, baby. Yes. Basta paalisan mo na si Freda. Ngumuso ako. Hindi mo naman ginagawa ito dahil lang nagsiselos ka kay Freda, di ba? Siyempre, isa na din sa dahilan ko ang babae na iyon. Naiinis talaga ako sa kanya. Hindi ka naman magpapakasal sa akin dahil naawa ka sa akin. Ha? Saan galing yun?
Hindi ka naman naawa sa akin kaya gusto mo na akong pakasalan bigla. Hindi nga. Mukha ka bang nakakaawa? Hindi naman na. Kaya ayoko sabihin sa'yo ang dahilan kasi ayokong kaawaan mo ko. I don't want you to accept me just because you pity me. Hindi nga. Are you sure? Oo nga po. Parang hindi ako convinced. Pahala ka nga. Tumayo ka na nga dyan. Iatid mo na ako sa bahay. Iiwan ko na lang ang sasakyan ko dito. Also, mag-drive-thru na din tayo. Nagugutom na ako. Uuwi ka na agad? Akala ko pa man din, kaya tayo nagpunta dito dahil may gusto kong gawin sa akin. Napahalakak ako. Nagugutom ako wala akong lakas. Tumayo siya sabay kabig sa akin bawang. May hinihintay ako sabihin mo. Anya, ano naman yun? Basta, kunwari hindi ko alam kung anong sinasabi niya. May oras para doon. Sa daan na kami kumain dahil gutom na talaga ako. Hindi na ako aabot sa bahay. Saka kailangan ko ng lakas dahil may sasabihin ako kay nanay. This is mom's car. Sabi ni Samuel paglabas namin ng sakyan. Kararating lang namin. Nasa garden sila pagdating namin. Kausap ni nanay at ate ang mommy ni Samuel. Nakarga-karga ang bunso ni ate. Ang mga bata naman ay naglalaro sa grass. Mom, what are you doing here? Bibisitahin ko sana si Kylie kaso umalis daw na maaga. Kaya nakipagkwentuhan na muna ako. Natutuwa din kasi ako sa baby ni Kendra. Gusto ko din ng ganitong cute na apo. Kamukha ni Kylie. Magpakasal na kayo para mabigyan niyo na din ako ng apo. Nagkamot ng ulo si Samuel. Next year. Magpapakasal kami next year. Really? Wow, may date na pala. Gulat na sabi ni ate. Congratulations anak. When? January po sana. Gusto ko po sana ng beach wedding. Ako na ang sumagot. That's great. Maganda din sana ang December. Pero January would be great. New Year. Nagmamadali na talaga ang mommy ni Samuel. Pareha silang mag-ina kaso wala naman silang magagawa kung hindi ang sumunod sa gusto ko. Ilang buwan na lang din naman. 2 months na lang matatapos na ang taon. Mabilis lang lumipas ang araw. At saka nay, may sasabihin po sana ako. Kimi ako ngumiti. Ano? Huwag mo sabihin na buntis ka na. Kung alam lang nila na wala pang nangyayari sa amin. Hindi po. Pero gusto ko po sana mag-live-in na muna kami ni Samuel. Suminghap ang mami ni Samuel. Ganoon din si ate na napanguwi at nasa pupa ang noo pero kalaunan ay natatawang napatingin sa akin. Gulat din si Samuel. Ikaw lang nagdesisyon nito? Tanong ni nanay kasi kita nila sa reaksyon ni Samuel na wala itong alam. Kimi ako ngumiti. Akma magsasalita ang mommy ni Samuel pero muli din niyang itinikom ang bibig. Alam ko na gusto niya na makasal sana muna kami ni Samuel. Yun ang gusto niya. Tiningnan ko si Samuel dahil hindi na ito nakapagsalita. Are you sure? Ayaw mo ba munang makasal muna tayo? Ayaw mo ba live-in muna? Tanong ko din pabalik. Parang alanganin pa siya. Gusto ko na maging asawa ka pero kung yan ang gusto mo. Pero kailangan may basbas ng nanay at ate mo. Bumuntong hininga si nanay. Huwag mo siya sasaktan, Samuel. At pakasalan mo siya next year, okay? Opo. Makakaasa po kayo na hindi ko siya sasaktan. At pakakasalan ko po siya sa January. Nauna nang umalis ang mommy ni Samuel at bago naman ako umakyat sa aking kwarto upang mag-impake, ay pinangaralan pa muna ako ni nanay. Napakadami niyang bilin tungkol sa buhay may asawa, na kung gusto mag-work out ang isang relasyon, importante ang komunikasyon at tiwala. Kailangan ko din pagsilbihan si Samuel dahil pagod din iyon sa trabaho. Nalaman kasi nila na sa bahay niya kami titira at walang maid doon. Hindi din ako pumayag na kumuha kami dahil mas gusto ko sana na may privacy kami. Kumbaga solo namin ang buong bahay. Nagsabi sa nanay na bawasan ko na din daw ang paglabas-labas kung hindi naman importante. Kung hindi naman daw kinakailangan sa isang event, huwag na ding magpunta. Kulang na lang sabihin na tumigil na ako sa lahat ng trabaho ko ngayon na magsasama na kami ni Samuel. Pero syempre alam ko din naman iyon. Saka marunong naman ako sa gawaing bahay dahil hindi naman kami dating mayaman. Nasa playground si Samuel kasama ang mga bata. Natutuwa siya sa mga ito. Halatang mahilig sa bata. Bibisita po ako dito tuwing weekends para mamonitor ko yung packing. Kung kanina ay tuloy-tuloy ang pagsasalita niya, ngayon ay hindi na halos makapagsalita. Ayaw mo ba ako umalis, Nay? Sabihin mo lang. Mas okay pa na mag-asawa ka na. Mas mapapanatag pa ang loob ko. Basta kung magka-problema,
Nandito lang ang nanay. Pinapaiyak mo naman ako na eh. Live-in pa lang naman. Napatawa ako ng kurutin niya ako. Bakit ba live-in ang naisip mong bata ka? Pwede naman kayo magpakasal muna sa judge. Ayos na po yun, Nay. Trial muna. Kung hindi ka sigurado, huwag na lang, Kylie. Ano hindi sigurado? Sigurado po ako. Sige na po, aakyat na ako sa kwarto ko. Ano ba mga dadalhin ko? Una kong kinuha syempre yung mga underwear ko. Pinili ko yung mga thongs. Puro red at black para sexy. Sunod ay mga 90s para naman ganado lagi si Samuel. Napahagikik ako. Kumuha ko ng 7 90s. Mga hindi ko pa nagagamit ang mga ito. Mga regalo lang galing sa brands at mga kaibigan na kapwa vloggers. Shorts, dress, blouse at skirts. Shoes, sandals at boots para hindi na ako umuwi pa kapag mga ilangan ako para sa event. Nilatag ko lahat sa kama. Nangalkal din muna ako ng mga make-ups na dadalhin ko. Mga skincare at kung ano-ano pa. Ang mga gamit ko sa vlogging dadalhin ko din. Baka bukas may isipan ko mag-vlog. Bakit hindi mo pa kinuha lahat ng damit mo? Niyakap niya ako mula sa akin likuran. Saka na, after wedding na. Sigurado ka ba talagang pakakasalan mo ako? Bakit, nagdududa ka ba? Hindi siya sumagot kaya humarap ako sa kanya. Sinampay ko ang aking kamay sa kanyang balikat at hinalikan siya sa pisngi. Hindi pa din siya nagsasalita. I'll make sure you're gonna marry me. Nagdududa talaga siya. I'll make sure that you really want to marry me too. Sagot ko naman. Hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Maupo ka na muna. Naupo naman siya sa kama habang pinapanood ako sa ginagawa ko. Baka matunaw naman ako niyan. Sabi ko habang pinagkakasya ko sa isang malet ang mga damit ko. Hindi lang ako makapaniwala sa nangyari. Parang ang bilis mo magdesisyon. Nakangiti ko siyang sinulyapan bago muli ipinagpatuloy ang ginagawa. Ikaw nga itong nagmamadali eh. Don't worry. Napag-isipan ko na ito. Good. Si Freda, kailan lalayas? Baka pinalayas na yun ni Mommy ngayon. And don't worry about her. She's not a threat. Sinimangutan ko siya. Ayokong pakasiguro. Ilang taon kang naging mailap sa akin. Hanggang sa nawala ka. Tapos bumalik, tapos nawala ulit. Hisay. Hindi na ako mawawala at sisiguraduhin ko din na hindi ka mawawala. Huwag puro salita. Alright, I'm gonna prove it. Shall I call you wife now? Hindi pa tayo kasal. Ngumuso siya. Parang asawa na din naman kita. Ikaw mahala. Ayos na to. Paglilinis lang ako ng katawan bago tayo umalis. Iniwan ko na muna siya. Nagpunta ako ng banyo upang mag-half bath. Nakahiga siya sa kama na lumabas ako. Sa kanyang kamay ay ang picture na nakalagay sa kwadro. Kuha ito nang manalo kami ni Zion sa isang competition sa Singapore. Kung lahat siguro ng opportunity noon ay granab ko, baka nasa ibang bansa na ako ngayon. Who knows? Pero hindi ko na tinangka. Gusto ko kasing kasama ko si nanay if ever na mag-work ako doon. Gusto niya ang work niya sa business ni ate. Hindi din maiwan sina ate at mga bata. Ganoon din ako. Kaso ngayon, bubukod na ako. Makikilive-in na ako kay Samuel. Bibisitahin ko na lang sila araw-araw at tuwing Friday nights ay dito kami matutulog ni Samuel hanggang Sunday. Nagsuot lang ako ng crop top at shorts, saka flat sa aking paa. Tinatamad na akong maghalungkat ng damit na mas marangal ng konti. Let's go, baby. Ay ako sa kanya na ikinangiti niya ng malaki. Umangon siya at kinuha na ang 2 luggage ko. Sa isa ay mga damit ko at sa isa naman ay doon ko inilagay ang aking mga bags and shoes. Minitbit ko naman ang aking duffel bag at isang malaking paper bag na puro abubot ang laman. Nasa sala si nanay. Pagbaba namin, maiyak-iyak pa siya. Parang nung nakaraang tinutulak niya ako mag-asawa pero ngayon iiyak-iyak naman. Niyakap ko siya para mas lalo pa siyang umiyak. Tinampal niya tuloy ang braso ko. Mamimiss kita, Nay. Pagdadrama ko. Pakabait ka, okay? Tanggap naman po ako ni Samuel. Natatawa ko sa sagot. Ikaw talaga? Huwag mong papasakatin ang ulo ni Samuel. Kumalakak ako dahil double meaning ang dating noon sa akin. Ang harot talaga? Sabi naman ni ate. Siya din ay niyakap ako. Namumula na ang mga mata. Tawagan niyo ako kapag may kailangan kayo. Kapag nagkakasakit ang mga bata, tumutulong ako sa pag-aalaga kahit pa gaano ka-hectic ang schedule ko sa trabaho. Hinatid nila kami hanggang sa labas. Nakatunghay sila sa sakyan namin na paalis. Parang nalungkot tuloy ako. Miss ko na tuloy sila agad.
Pinisil ni Samuel ang kamay ko kaya tiningnan ko siya. Sorry. Why? Kadot na akong tanong. Hindi man lang kita natanong kung saan mo gustong tumira muna. Pwede naman kahit doon muna tayo sa bahay niyo. Doon sa bahay mong gusto ko. Nasa honeymoon stage pa lang tayo at hindi nila alam iyon. Mas kailangan natin ng privacy at baka hindi uubra ang soundproof ng kwarto ko kapag umungol ka na sa sarap. Napakalakas ng tawa ni Samuel. Tom, iiling-iling niyang mura. Napakagatlabi pa. Napatingin tuloy ako sa kanyang gitna. Mukhang na-turn on agad ang kanyang alaga. Sana kung gaano siya kabilis ma-turn on, sana hindi din siya ganoon kadali lumambot. May bayad ang pagpapatiri ko ng mata mo. Nakanguso kong sabi. Pinipigilan na mapangiti ng malaki. Na-excite na ako ngayon pa lang. Ano? Magkano? Ano magkano? Bukod sa akin na lahat na ang pera at pagmamayari mo, kailangan mo ding tumbasan ang gagawin ko sa'yo. Nanginig ang kanyang katawan sa lakas ng kanyang tawa. Hinawakan din niya ang kamay ko at muling pinisil. Ikaw talaga? Lagi mo nila ako pinapatawa. Dinala niya ang aking kamay sa kanyang labi. I love you, wife. I'll try my very best to satisfy you. Mahina din akong natawa. Aasahan ko yan. Dapat gabi-gabi akong pagod. Asarap sa tenga ng tawa niya. Ang pogi din niya habang tumatawa. Hindi lang sa gabi. Papagurin din kita sa umaga. Kung may pagkakataon, pagod ka din sa maghapon. Sabay kaming tumawa. Kaso kung kailan malapit na kami sa kanyang bahay, may tumawag sa kanya sa opisina. Kailangan daw siya doon. Ihahatid na lang muna kita sa bahay. Is it okay? Pwede ba sumama na lang ako sa'yo muna? Maboboard lang ako. Gusto ko siyang kasama pa eh. Sure, bibilisan ko lang para hindi ka maboard. Inilikunan niya ang kanyang sakyan. Bago kami umakyat sa kanyang opisina, naghanap pa muna ako ng blazer. Nawala sa isip ko na naka-crop top lang ako. Kaso wala akong blazer. Mabuti na lang at may blazer siya. Yun na lang ang sinuot ko. Pero syempre, hindi pa din noon may tatago ang suot ko sa loob dahil hindi ko ibinatones. So sobrang laki ng blazer niya, magmumukha akong lumpia. Hawak kamay kami umakyat sa kanyang opisina. Iniwan na muna niya ako sa kanyang office bago siya nagpunta sa conference room. If you need anything, sabihin mo sa secretary ko, okay? Yes, ayos lang ako. Punta ka na doon. Bago umalis, humalik pa muna siya sa akin. Hanggang sa makaalis siya, hindi na tuloy mabura-bura ang ngiti ko sa labi. Parang sobrang saya ko ngayong araw. Sumasakit na tuloy ang pangako kakangiti. Ma'am, gusto niyo pong kumain? Busog po ako. How about drinks po, ma'am? Maganda ang secretary niya. Hindi din malaswang manamit. Nagagupuhan ka ba kay Samuel? Namilog ang kanyang labi. Hanggang sa maya-maya pa'y natawa siya ng mahina. Malayong pinsan ko po si Sir Samuel. Paliwanag niya. Napapahiyang tumawa naman ako. Tatapusin ko lang po yung kailangan kong gawin, ma'am. Babalik ako mamaya dito. Gusto mo ba ng kakwentuhan? Sure. Sige. Para ka talagang tanga. Kayla. Pinsan pala. Pero mabuti at pinsan lang pala niya iyon. Kahit paano mapapanatag ako habang nasa trabaho ang asawa ko. Asawa? Well, parang mag-asawa na din naman na kami. Tatayo. Uupo at palakad-lakad ako dito sa loob ng opisina ni Samuel. Hindi pa siya tapos sa meeting niya at yung secretary naman ay hindi pa nakakabalik. Tumingin ako sa pintuan bago ko naisipang pakialaman ang drawer ni Samuel. Napanganga ako na makita ko ang isang picture ko na naka-frame. May ibang pictures din ako na nandito. Mukhang kinuha niya ang ilan sa social media at pinaprint. Ang mga pictures din namin sa kasal ni Pinti ay napaprint na niya. Ano po bang ginawa ko at nahulog sa akin ang lalaking ito? Mabilis ko itong sinara nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan. Akala ko si Samuel na pero ang secretary lang pala. May dala siyang tray, may pagkain at kung ano-ano pang inumin. Sinabi ko naman nang hindi ako gutom eh. Sabi po ni Sir Samuel, pakainin ko daw po kayo. Ang lalaki yun talaga. Salamat. Tumayo na ako at lumapit sa may maliit na table sa gilid. Sinanyasan ko din na maupo ang secretary upang saluhan akong kumain. Hindi ko naman mauubos to. Hindi ka na busy? Hindi na po, ma'am. Sabi ni Sir Samuel, samahan na lang daw po muna kita. Mukhang matatagalan pa ang meeting. Sige. Madami siyang tanong sa akin patungkol sa mga vlogger na kilala niya. Tungkol din sa ilang mga celebrity na nakatrabaho ko dahil sa mga brand na ini-endorse ko.
Madaldal siya kaya hindi ako na-board. Wala naman lumalandi kay Samuel dito. Tumawa siya. Madami pong nagpaparamdam sa kanya pero deadma lang naman si Sir sa kanila. Baka sinasabi mo lang yun ha? Naku ma'am, hindi po. Saka yung tipo ni Sir Samuel, hindi na po siya naglalaro. Ngumiti ako. It's his second life, so he can't mess up. And I'm thankful that he chose me for his second life. Si Preda, nagpupunta pa ba yun dito? Opo, pero pumupunta lang po siya kapag may meeting with the board or with investors. Minsan sinasamahan niya si Madam Regina. Close talaga sila ng mommy ni Samuel. Gusto ba talaga ako ng mommy ni Samuel o no choice na lang siya dahil ako ang gusto ng anak niya? Hindi niya maipilit ang gusto niya dahil gusto niya maging masaya ang anak niya. After nitong makapaglaban sa malubhang sakit. Huwag mo pong isipin si Freda. Wala lang po iyon. Natatawa niyang sabi. Ganyan din ang sinasabi ni Samuel pero hindi talaga ako mapalagay. Saka patay na patay kaya si Sir sa'yo. Ngumiti ako. May kumatok sa pintuan kaya napatingin kami roon. Nagbukas ang pintuan pagkatapos ng 3 katok. Sumilip doon ang isang babaeng may highlights ang buhok. Si Sir Samuel? Nasa conference room po. Tiningnan ako ng babae. Hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang baba. Ngayon ko lang naalala na hindi pala maayos at naaayon ang suot ko na nagpunta rito. Si Miss Kyla. Girlfriend ni Sir Samuel. Tumango ito bago tumalikod at umalis na. Isa ba siya sinanlalandi kay Samuel? Kumalakak ang secretary. Hindi sumagot pero ibig sabihin noon ay tama ang sinabi ko. Hindi ko siya gusto. Parang gusto ko tuloy masasanda siya ora mismo. Pasaway ka talaga, Kyla. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Hindi naman mas maugali mo. Kaya magtigil ka. Gusto mo pang mawala ng trabaho ang pobreng babae na iyon. Anong petsa na pero hindi pa tapos si Samuel sa meeting niya. Pinabalik ko na din ang secretary sa kanyang trabaho dahil natambakan na ng papeles ang kanyang desk. Naisipan kong bumaba din muna dahil mula sa salamin ay natanaw ko sa baba ang isang boutique. Titingin-tingin na muna ako doon. Sumakay ako ng elevator na kada palapag ay mayroong sumasakay. Nasiksik na tuloy ako sa dulo hanggang sa makarating kami ng 21st floor. Rinig ko ang pamilyar na boses ng babae kanina na nagpunta sa opisina ni Samuel. Muli na naman ako nakaramdam ng inis sa kanya. Sikat ba siya? Hindi ko siya kilala. Sabi ng babae. Ayos lang, hindi naman lahat familiar sa akin. Kapatid siya ni Kendra, yung nanalo sa isang international singing competition. I know her. Kaya naman pala sinabi mo sikat. Sikat pala kasi ang ate niya. Di ba yun yung nakabingwit ng bilyonaryo? Napataas ang kilay ko. Ang bitter na kasi ng tono ng babae. Hindi dancer yun. Basta magaling yun. Okay. Ewan ko kung bakit siya nagustuhan ni Sir Samuel. Ang laswang manamit. Sana nagsuot man lang siya ng desente. Mukha siyang pokpok. Lumaki ang butas ng ilong ko sa pinagsasabi ng babaeng ito. Pasalamat siya at puno itong elevator dahil kung hindi, baka nasabunutan ko na siya. Baka ginagamit lang siya ni Sir Samuel Diba? Binastad siya ni Kendra? Oo nga. Kung hindi lang siguro sila nagkabalikan ng husband niya ngayon, baka sila ni Sir Samuel na nagkatuluyan. Diba? Kaya yung kapatid na lang niya ang pinalit ni Sir Samuel. Kumbaga, panakaputas. Hindi ba titigil ang mga ito? Pero sa true lang mas okay pa nga yung si Kendra. Hindi gaya nung si Kylie. Kyla, or whatsoever. Mukhang retokada. Ako? Retokada? Natural to, girl. Pustahan tayo. Sooner or later, Sir Samuel will dump her. Sumakay lang naman ako ng elevator pero pakiramdam ko'y napagod ako. Parang gusto ko na tuloy umuwi pero hindi ako pwedeng maapektuhan sa mga bruhang iyon. Ang kapal na mukha niya. Makalaswa sa akin. Siya, kita na nga ang cleavage niya sa suot niya. Mas malaki pa nga ata ang joga ako sa kanya. Dinaan lang sa push-up bra kaya nagbukang malaman. Nagigigil ako sa kanya. Huwag ko lang talaga siya ulit matimingan. Ang kapal na mukha niya. Hindi niya inisip na nobya ng boss niya ang chinichismis niya. Dahil nawalan ako ng gana, wala tuloy akong nabili. Bumalik ako sa taas na ang bitbit ko ay hilaw na mangga at suha na binili ko sa nakakariton na naglalako kanina. Nasa opisina na si Samuel pagdating ko. Saan ka galing? Ibinaba niya ang kanyang phone. Hindi ko din naman masasagot ang tawag niya dahil naiwan ko pala ang cellphone ko dito. Sa baba, nakangiti ko sagot. Lumapit ako sa kanya at naupo ako sa kanyang mga hita.
Niyakap naman niya ako, tinalik-alikan ng aking batok. Nakanguso naman ako, tahimik lang dahil binabagabag ako ng usapan kanina ng mga babae. Samuel, malaswa ba akong manamit? Pangit ba ako? What? Inayos niya ang upo ko. Patagilid para makita niya ang aking muka. Ang ganda-ganda mo. Hinaplos pa niya ang aking pisngi. Yun totoo. Nagagandahan ka ba talaga sa akin? Kumunot ang kanyang noo. Halos lahat naman alam na maganda ka. Why? Mukha ba akong pokpok? Dapat ba hindi ako maiksing manamit? Ano bang gusto mo? Hinalikan niya ako kaya hindi na natuloy ang sinasabi ko. You don't have to change for me. I like you just the way you are. I love you for who you are. Kylie, you're gorgeous. Ngumuso ko kaya muli niya akong hinalikan. Ba't mo nasabi yan? May nangyari ba? Mabilis akong umiling. Ayoko na lang sabihin sa kanya dahil kapag naulit pa iyon, gusto kong ako mismo magbibigay na leksyon sa babaeng iyon. By the way, may meeting pa ulit ako mamaya. Gusto mo bang mauna nang umuwi? Akala ko'y uuwi na kami. Sorry, mag-leave ako next week para makapagbakasyon tayo. Bawi na lang ako, promise. Ayos lang. Matagal ka din nawala kaya siguradong nahirapan ng daddy mo noon. Ang bait talaga ng asawa ko. I love you. Kung nagugutom ka, magpa-order ka na lang sa sekretary ko, okay? Busog pa ako. Mag-dinner na lang tayo mamaya bago tayo umuwi. Sige. Tinignan niya ang kanyang relo. Mukhang magsisimula na ulit ang meeting niya. Sorry, baby. Ayos lang. Ano ka ba? Punta ka na doon. Basta isipin mo na lang na next week babawi ka sa akin. Yeah. Promise. I love you.